ating Panginoon. At siguro po ay talagang kailangan natin maghanap ng medyo mas malaki-laking lugar kasi meron naman tayo kay Peter. Kung minamahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tuwa. Hindi lang lugaw, kundi lang salita ng Panginoon. So, dalawa pala yung nangangailangan. Yung ating physical, nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng pagkain para siya ay lumakas. Ganon din po yung ating espiritu. Kailangan din natin ipit para po siya ay maging malakas rin to overcome the world. Ano ba ang dapat pagtagumpayan dito sa mundong ito? Bakit? To overcome the world. Ano bang meron sa mundong ito? Kailangan po dito sa mundong ito ay ma-overcome po natin yung darkness. Yan po yung gawa ng kaaway na sa panahon ngayon ay talagang naghahari dito sa sanlibutan. Ano po yun? Darkness. Panginoong Jesucristo dito sa mundo na sabi nga ay talagang punong-puno ng batik ng kasalanan. Siya ay naparito para maging panglaw o ilaw ng sanlibutan. Hindi po literal kundi sabi nga, so ang Panginoon naparito bilang ilaw ng sanlibutan. Ang tinutukoy po dito ay yung spiritual darkness. Nakasabi nga doon sa John chapter 9, verse 5, habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino po ang may sabi doon? Ang ating Panginoong Jesucristo. So sa bawat lalaki at babae na namumuhay sa kadiliman, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman. At kailanman, siya po ay hindi nagapi ng kadiliman. Siya po ay naghari sa mundo. Ang sabi nga ng John chapter 1, verse 5, ang ilaw na ito'y nagliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Light always overcome darkness, but darkness never overcome the light. So laging pong panalo kayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Sabi na, magdaranas kayo ng mapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dapat po, ibigay natin yung magandang bakit. At every Sunday, ihintala natin kasi alam natin yung naglulong. Every Sunday, ihintala natin yung magandang bakit. Every day. O kaya, ipacheck na lang natin ito mga Maayos yung mic. Praise. Hindi na ayos lang. Praise. Overcoming evil with good. Alam nyo, kapag ang isang masama ay ginantihan mo ng masama, lalong sumasama. Pero kapag ang masama ay ginantihan mo ng mabuti, nagiging mabuti. O kanila, nagkwekwentuhan kami nila Mami Lud sa tricycle. Yung isa umuho pa doon sa amin. Sabi niya, matapang, di ba? Ang sabi ko kay Mami Lud matapang yun. Pero kapag kinausap mo siya ng malumanag, mabait yun. Pero kapag yun ay galit at sinalubong mo ng galit, mas matapang pa sa'yo. Hindi magpapatalo sa'yo. Kaya ako nakuha ko na yung ano nun kumbaga yung kinete. Sabi ko ganun pala.
Sila talaga. nangungupahan, yung kapatid ko may-ari, kapag naniningil, ikaw ang magpapakumbaba. Parang ikaw yung nagmamakaawa. Ganun talaga. Kasi pag galit ka ng ningil, Ikaw ba yan? galit din. Tapang din. Sabi ko, ang technique dito, pakiusapan. Aba, nagbabayad. Nagbabayad na maayos. Kailangan pala, huwag I-reverse mo. gagantihan ng Hmm. Kasi pag nakita nagagalit ka, matitrigger din yung galit ka. Mas galit siya sa'yo. Kaya sabi ko, natutunan ko na dapat pala gano'n. Kapag yung isa mainit, ikaw, Kalmado lang. malumanay ka. Huwag ka mainit. So ano po ang sabi dito sa sulat ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 21? Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. O diba, ito po yung sinasabi ng Miss. Huwag kayong patatalo sa masama, huwag tayo magpapatalo. Pero, talunin natin yung masama sa pamamagitan ng paggawa Nang mabuti. ng mabuti. Kasi kapag masama na nga at masama pa rin yung Wala. pasok mo, ay talagang sasabog kayo dalawa. Kailangan malumanay. Yan, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sabi rito, we can overcome the force of the world by doing good to those in the world. Sabi ng Panginoon, love your enemy. Do good to those who hate you. Mahalin daw po natin yung ating mga kaaway. Madali ba yun? Madali ba yun? Ganun ang tao eh. So sabi nga rito, kahit hindi ka minamahal, Mahalin mo. mahalin mo. Talagang alam nyo, ang prinsipyo po ng salita ng ating Panginoon ay talagang mabigat. At talagang yung pride mo, Ibababa mo. ibababa talaga. Kasi pag hindi mo binaba yung pride mo, hindi na ayon sa salita ng ating Panginoon. Diba? Eh, ba't ko mamahalin yan? Kaaway ko yan. Diba? Inaalimpusta ako nun. Ba't ko ibigin yan? Kaya nga ang sabi dito, kailangan natin magpasakop sa ating Panginoon. At kung nagpapasakop tayo, kahit mahirap, kahit hindi natin kaya, talagang Kayanin. Sikapin. magpapasakop tayo sa Panginoon. Wala tayong magagawa kundi gawin natin. Di ba? 2 Peter chapter 2 verse 19. Ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila. Pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang nagpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanila. So, meron pa po bang mga bagay na kumukontrol sa atin? Sabi nga, ang anumang daw bagay na kumukontrol sa atin ay alipin. Alipin tayo. Anumang bagay na kumukontrol sa atin ay alipin po tayo. Kaya sabi sa Romans 12:17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama at sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Alam nyo, napakasarap nung yung namumuhay ka ng tahimik. Payapa, tatrabaho ka, pag-uwi mo, magpapahinga ka, matutulog ka, kakain ka. Siyempre, kasama yung pagde-devotion, pagdarasal, tapos pinabukasan, papasok ka na naman. Yung napayapa ba yung buhay? Yung hindi ka nasasangkot dun sa mga kaguluhan sa paligid mo. Masakap yung ganong buhay, di ba? Yung tahimik na buhay, sabi mo. Kasi, minsan kapag ikaw ay tatambay-tambay, gagala-gala, 18, 19, and 20.
Sa verse 20, sabi rito, subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, magbubundon ka ng mga bagay sa kanyang ulo. Mahirap pala pag pinapakain. Baka kaaway ka. Ang mga taong nakakilala na kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. So alam nyo, tayo mga Kristiyano, pinalaya na po tayo ng ating Panginoon. By His blood and by our testimony. How did many of the martyrs enter into the glory? Ang sabi po ng Pahayag, chapter 12, verse 11, nagtatagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero, si Jesus Christ, at ang kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghihinayangan ang kanilang buhay. Sino po itong mga martyr na ito? Sa Mateo 28:19-20, sabi doon, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang sinabihan po nito yung mga disipulo. Pero dahil nga po sa pasalin-salin na panahon, tayo po sa panahon ngayon, yung disipulo, yung nakakapakinig na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko sinabing magpastor kayo lahat. Matututunan patungkol sa ating Panginoon. Napakahalaga na alam po natin kung ano yung pananampalatayang meron tayo. Kung ano yung pananampalatayang tinitindigan natin. Gusto nyo, pagkatapos ito, magtanungan tayo. Para maano tayo, excited ka. Kung sino yung mananagumpay din. Tayo naging mananagumpay sa kadiliman dahil sa kaluwalhatian at liwanag ng salita ng Diyos. Kaya po bumabago sa atin. Ito yung salita ng Diyos ang bumabago sa atin. At huwag kayong mahiya mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo makapangyarihan. Yung salita ng Diyos ang makapangyarihan. I-share mo lang i-share mo lang. Hindi mo kailangan baguhin ng tao, hindi mo kayang baguhin yun. Ang mahalaga, ma-share mo yung Word of God. Pag nalagay sa puso na yun, may power yun. Maraming salamat po sa mensahe na narinig natin ngayong umaga, na kung saan ay tinuro sa atin kung paano natin mapagtatagumpay ang mundo. Tunay na hindi tayo exempted dahil nandito tayo sa mundo. Pero meron tayong armas na magagamit para po mapagtagumpayan natin kung ano man po yung nasa mundo. Yan. Ngayon nangyari, walang 8 p.m. Pero we're looking forward po na yun ay magtutuloy-tuloy sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin maibalik yung mga soul na nasa atin na nagpahinga. Hindi na po sila nawala, nagpahinga lang po. Yan, yung mga amens po tuwing Tuesday din ng gabi po sila online po. Yan. Tuloy-tuloy po, mamaya ay wala tayong soul. Meron po tayong gatherings sa Prayer Mountain po ng 1 p.m. Yung mga nag-commit po na sumama, yan, ay pwedeng agahan po natin yung mga sasakay sa Travis po. Kasi hindi tayo nila iintayin. Parang ito, sabi nga sa salita mo, Panginoon, we overcome the world sa pamamagitan mo, Panginoon, at sa aming pakikipag-isa sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Muli, nag-church mo po kami, Panginoon.
At nawa, yung salitang napakinggan namin ngayon, ay tumingin mo po sa aming mga puso at magkaroon po ito ng application, Lord. Na paglabas namin ng bahay-sambahan ito, yung salitang iyon, Panginoon, ay hindi lang po nakatago, Panginoon. Ano man yung amin napakinggan sa loob ng church, na mga puting bagay, mga bagay na nakapagpalakas, Panginoon, ay masati din po namin sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, kaibigan, at mga kapitbahay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa dugo mo, sa buhay mo, na inialay sa amin, Panginoon. Sa umaga nito, Lord, salamat sa buhay ng mga kapatid na nandito, nakiisa sa pagsamba. At doon po sa mga hindi naka-attend ngayon, Lord, dalangin namin na abutin niyo po sila at pagpalain din, O God. At sa umaga nito, aming hinihiling mapasaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Ang ibig mo at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ay lagi po sumaamin lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen!